Hello guys, samahan nyo ako tonight sa ating journey sa pag-akyat sa Mount Pinatubo. And papunta tayong Mall of Asia kasi doon yung ating pick-up point. And I'm taking advantage of this day kasi Thanksgiving sa US at napakabait ng ating client at hindi tayo pinapasok today. So I thought of start vlogging again so that may mga chance tayong balik-balikan tong araw na to. Like today, November 29. And technically, yung alis natin is November 30, but we have to be there like 12:30 a.m. Yeah, 12:30 a.m. ng November 30 na. So, dito sa biyahe natin papuntang Mall of Asia, November 29 pa lang ito. And I'm looking forward to meet new people, mga new friends, although medyo may pagka-introvert tayo, pero kayang-kaya naman natin yan i-manage. So, we arrived here sa Mall of Asia, though yung globe is hindi nakailaw. We arrived here around 12:10 na siguro ito. And I just hope na maging smooth and maging peaceful yung biyahe natin kasi isa sa mga iniisip ko is yung seat assignment kasi nga medyo malaki tayo, medyo matangkad tayo at hindi hindi sana natin gusto yung yung masikip. I'm actually looking forward na may malaking leg room kasi medyo nangangawit yung legs natin pag sobrang mahaba yung biyahe at hindi nakakagalaw yung legs natin. So at this point papunta na ako sa drop off ng Grab, which is dito sa KFC, and dito din yung pick up point namin last time back September going to Mount Ulap. I was with Jam that time, pero this time I felt like I want to try na maging ako lang, maging solo kasi Jam is not available. Yung friend ko na si Marga, she's not here in the Philippines. So sabi ko naman it's okay, parang feeling ko magiging masaya naman yung trip natin na ito going to Mount Pinatubo. And dito sa pick up point na to, hindi lang ito for one group. So maraming mga groups na naghihintay ng mga vans nila dito going to different destinations or locations as well. Meron ditong Mount Daraitan and Mount Ulap. And finally, we arrived here in Capas, Tarlac. Siguro we left around 2:30 a.m. and we arrived Capas siguro mga 5:30 a.m. na. And sumakay kami sa 4x4, yun yung parang mode of transport natin. Yung first na, well, yun lang naman talaga technically. Yung mode of transport natin, hindi siya yung from jump off, maglalakad agad. So, going to Mount Pinatubo, you have to ride 4x4 muna. And it was already set na hindi lahat ng 4x4 is open. Pwede na ma-assign na sasakyan nyo na 4x4 is closed, which is yun yung nangyari sa amin. Mas ma-enjoy sana namin yung view if open siya, pero no issues naman, goods naman yung mga kasama ko. So dito sa first stop natin, ito yung tinatawag nilang Toblerone Hills. And maganda mag picture dito, but as a solo traveler, it is highly advisable na maging mag-approach ng mga kasama sa biyahe para may maganda din tayong mga pictures. And luckily yung ating coordinator na si Paul, nakasama natin siya sa 4x4 and meron siyang drone, may dala siyang drone, and this is one of the drone shots na ginawa niya. So as you can see, medyo maraming mga nag-hike today, but medyo okay lang naman, hindi naman siya ganun ka-overwhelming. And from Toblerone Hills, we
nag 4x4 na naman kami ulit, going to our next stop. And on the way, makikita nyo na yung mga local children. And medyo maalikabok lang siya. So, highly advisable magdala ng mask, mga protection sa dust and sa init. So, napakabait, napaka-cute ng mga locals dito. And it was advised na magdala ng mga candies para mabigay sa mga bata, and they would really appreciate yung mga ganong gesture. Yung iba nga na mga kasama natin, nagdala sila ng parang gifts or parang mga tote na may mga candy at kung mga small toys doon sa loob. So, maganda din tong place na to for outreach program. And medyo challenging lang yung dadaanan nyo sa 4x4, pero it will be worth it. I believe it will be worth it. And yon, marami talagang nag-hike today. Maybe majority is mga nagtitake advantage din sa holiday sa US, which is Thanksgiving. And ito yung part wherein magpa-park na ang 4x4 natin at magsa-start na tayo maglakad going to Mount Pinatubo Creek. And yan yung ating tour guide, yung naka fisherman's hat. Yan si Rainier, one of the locals, sobrang bait. And our coordinator is si Paul, who's very accommodating sa mga request natin. And at this point, makikita nyo may mga local stores na dito. Pwede kayong bumili ng like drinks, coffee, biscuit. Pwede din kayo dito mag-restroom. So they have a dedicated spot if kailangan nyo mag-CR. Yung fee lang nila is very minimal, which is 10 pesos. And make sure lang na if may kasama kayo, na samahan kayo para ma-avoid natin yung baka biglang may pumasok or something. And dito nag-start na kami maglakad, and I'm starting to observe na yung may mga parts, may mga string na nagkukulay yellow. So I think dahil yun sa sulfur. And may naamoy ako at this point. I thought sulfur siya, yun pala hotdog. So nag-stop kami dito for a few minutes, kumain lang kami. Then we started to take pictures with the locals. And yan si yung girl, yan si Pau, kapatid siya ni Paul, yung naka-mask. Yun yung ating coordinator. And si Rainier, siya yung naka-fisherman's hat. So medyo mahihain lang si Rainier kasi medyo bagets pa kasi. Pero very helpful siya, especially pag may mga trail or may mga daan na medyo mahirap lakaran. So, he's really an expert para i-guide tayo. And eto na nga, nagsa-start na tayo mag-walk. And look at that view. 'Di ba? On the way, may makakasalubong na naman tayong mga local children. Actually, may dala akong chocolates, mga candies, pero konti lang. So, pag may nakita akong isang bata or dalawa, doon na lang ako nagbibigay kasi hindi siguro magiging enough yung dala ko if sa group of children ko ibibigay. Though, yung mga kasama naman natin dito, marami din silang dala. So, children here are getting more than enough, and they're really, really happy. And at this point, sa paglalakad natin, makikita mo na napakaganda talaga ng view, napakaganda ng Mount Pinatubo. And I kept telling myself na God is so good. Ang galing-galing ni God na magawa yung ganito kaganda, ganitong beauty in nature. And I'm really looking forward na to see more of His creation. And I'm a type of person kasi na medyo sentimental sa mga ganitong bagay kasi as a child na lumaki sa province, I really didn't expect na makakarating ako sa ganitong lugar where I used to see this lang sa mga books ko nung elementary. And
part of the trail or part of our journey is magko-cross na sa mga streams, sa mga river. So, napaisip nga ako this time if tama ba na nag-shoes ako or dapat nag-sandals na lang ako. Pero, either or, okay lang naman. At this point, naka-shoes kasi ako. Pero, okay lang din na natawid naman natin. Literally and figuratively, natawid naman natin. So, siguro advantage lang din if naka-shoes ka kasi mabato. So, iwas sugat sa mga ganon. Then, at this point, if gusto nyo mag-picture-picture, you can just ask your tour guide if nahihiya ka sa mga kasama mo sa tour. And, by the way, kanina sa 4x4, apat kami sa likod. Ako, si Cha, si Tawan, si Paul, tas yung tour guide namin na si Rainier sa harap, plus the driver. So, yung mga local stores pala dito, hindi lang siya yung nakita natin kanina. Meron pang mga stores along the way. And there you see yung mga cute na local children along the way. So, pwede nyo silang bigyan. And, basta napakaraming local stores dito. If may naiwan ka something, I'm just referring about sa food. Kung may naiwan ka, if you still want more food, if you want more drinks, merong mga mabibilhan dito. Make sure to bring cash lang. And at this point, 2.5 kilometers na tayo to the crater. So, nag-stop lang kami dito to take some pictures. Tapos, cross streams, cross rivers na naman. And, may nakita din ako na local stores na nagbebenta ng mga buko juice. Meron ding ibang slippers. Actually, if I remember parang 200 pesos yung mga slippers nila. So, meron din dito mga yung given na yung may community dito ng locals, meron sila dito mga animals nila, livestock nila like carabao. May nakita din akong baboy actually. And yun, if going back to local stores na sinasabi ko, and to my surprise, meron palang mga nagbebenta din ng kwek-kwek and siomai dito. So, at this point, medyo malapit na kami sa crater. May mga streams dito, and sabi pala nung isa sa mga local tour guides, may falls daw dito, pero at this point, close siya. Hindi siya pwedeng paliguan, pero meron daw ibang parts na pwede paliguan. You can just ask your local tour guides if gusto nyo maligo. Pero I haven't seen anyone na ligo actually. And at this point, dito ko na-realize na mas marami pa yung tao na compare sa na-anticipate ko. Kasi may part dito like this one, wherein parang one way siya, parang bigayan lang. Kasi may mga, at this point, siguro mga 11 na to ng tanghali. Then, at this point, nagbibigayan lang yung mga pababa na, yung mga galing na sa crater. Sila yung pinapauna, then nagsastop yung mga paakyat. And by the way guys, doon sa may 4x4, yung journey natin, going doon sa binabaan natin kanina bago tayo mag-start mag-walk, mga around 2 hours yon. Then another 2 to 3 hours sa amin, sa face namin, na mga 2 to 3 hours din na paglalakad going to crater. And I felt like at this point, medyo malapit na yung crater kasi may hagdan. And na-amaze ako na may gumagawa ng nakagawa sila ng hagdan going to sa crater ng Mount Pinatubo. And as you can see sa background ko, ang ganda na. When I saw yung parang landscape, parang sabi ko, parang it's giving me parang El Nido, though I haven't been to El Nido. It's giving me El Nido and Hawaii at the same time. So, at this point, akala ko malapit na talaga sa crater, and I'm trying to
take a video sana if what would be my genuine reaction. Pero medyo konting lakad pa pala. And at this point, meron na dyang sign na malapit na talaga sa sa crater ng Mount Pinatubo. Like, as in, few meters away na lang talaga siya. So, yung pataas lang actually na part na titrek is actually pag papunta na ng crater, then pababa na naman if you want dun sa parang lake or para dun sa may crater mismo. So, at this point, medyo nainitan na ako. So, I took off yung parang windbreaker natin. And nagpakita tayo ng konting skin. And as you can see, pababa na tayo dito. That means malapit na talaga yung crater. And nakikita ko na siya actually, partly. And medyo napanganga tayo doon. Pero medyo subtle lang, low-key lang dapat yung reaction natin. And medyo marami talagang tao today. Other than sa tour guides pa lang, sa tingin ko tong sa mga likod natin, mga tour guides to. And there you go, ang napakagandang crater ng Mount Pinatubo. And sabi ko talaga, Lord, thank you. Thank you for giving me this opportunity, makita to, ma-experience to with good people. Wala akong naging issue sa mga kasama ko sa tour. And medyo ingat lang kasi may part doon dapat na hindi pasukan. And I'm not sure then if advisable magtayo-tayo dyan. Pero safety first tayo. Kung saan yung alam natin na safe, doon tayo dapat. And ang aking new friend na sila Pao and Cha, they were proactive in taking me videos and photos. So thank you so much for the good videos and photos. And parang viewing deck pa lang dyan. And we decided to go down para ma-experience or makita closer yung crater ng Mount Pinatubo. Although never allowed or hindi allowed yung maligo dyan sa crater obviously. And I'm not familiar kung anong lugar na yung sa kabilang side. Pero sabi ng tour guide namin na si Paul, yung parang sa crater part na ng Mount Pinatubo, Zambales na yon. So, jump off namin Tarlac, then yung crater is Zambales na. And when I get closer dito sa crate ng Mount Pinatubo, parang nag-flashback sa akin yung Switzerland. So, as in, ang ganda. Parang underrated yung word na ganda. Super ganda siya. And yung nakikita nyo ngayon, dyan yung viewing deck. So, if you want to get closer dun sa crater ng Mount Pinatubo, bababa lang kayo. And medyo challenging lang yung paakyat. And another drone shot by our good coordinator, Paul. So, and thank you guys for joining me sa pag-travel or sa pag-visit ng Mount Pinatubo. I'm really looking forward to upload more videos for documenting para mabalik-balikan ko din personally itong adventure na to. Take care everyone. Bye. Thank you for watching.